Pangulo ng Pilipinas, hindi Pangulo ng kaibigan o Pangulo ng pamilya. Yan po ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Sinabi yan ng Pangulo kaugnay ng nalalapit na paghahain ng kaso laban sa dating House Speaker. Unang binida ng Pangulo ang mga nakulong na kontratista at mga mambabata sa flood control scandal. Masakit man pero kailangan daw gawin ang tama kahit pa isang dating speaker na ang makasuhan. Wala siyang direktang binanggit na pangalan pero matatandaan kasama ang pinsan niya at dating speaker na si Martin Romualdez sa mga finailan ng ombudsman ng reklamong plunder, graft, bribery at money laundering para lamang sa preliminary investigation sa flood control scandal. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Tingin naman ng palasyo may pinangalanan o wala, klaro raw ang mensahe na lahat daw ay pananagutin kahit pa kaibigan o kapamilya ng Pangulo. Ito ang sinabi dyan ni Palace Press Officer Claire Castro. Even if kahit sinong sa House Speaker yan, kung talaga namang involved yan, dapat na imbestigahan kung may evidence. Siguro, hindi na po siguro maganda na pangalanan pa. Pero yung pong mensahe ay maliwanag. Sino man na speaker ang pinatutungkulan niya, pinsan man niya o si Senator Cayetano, ay wala siyang pipigilan. Agad namang bumuelta si Romualdez at sinabing iginagalang niya ang pahayag ng pinsan niyang si Pangulong Marcos. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato sa Pangulo. Sang-ayon daw si Romualdez na gawin ang tamang proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa raw siya itong patunayan. Samantala, binidad ng Pangulo ang halos 25 billion pesos na nabawing pera mula sa mga akusado ng flood control scandal. Gagamitin daw ito sa edukasyon, medisina at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Ito po ang pahayag dyan ng Pangulo. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Kumpiyansa naman si Public Works Secretary Vince Dizon na may patutunguhan ang sinabi ng Pangulo hinggil sa pag-uusap sa flood control scandal. Pakinggan natin ang sinabi dito ni Dizon. In-address na niya kagad yung issue sa flood control scandal. At tingin ko wala nang kaklaro pa sa sinabi ng ating Pangulo. Hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya Pangulo ng kanyang pinsan, Pangulo siya ng lahat ng Pilipino. At klarong-klaro ang sinabi niya. Kung saan ang ebidensya, doon tayo patuloy. Tumatak naman kay Senadora Risa Hontiveros sa mga sinabi ni PBBM kontra korupsyon. Pero aminado ang senadora na nakulangan siya sa SONA. Gaya na lang kung paano raw giginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang sinabi dyan ni Senator Hontiveros. I suppose hudyat na itutuloy tulad ng ginagawa namin sa Senado, lalo na sa Blue Ribbon Committee, at kukumplituhin yung prosesong sinimula nung investigasyon sa flood control scandal. At pinakagusto ko sanang marinig hindi lang ulat, kundi resibo. Resibo ng kung paano ba guminhawa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino at paano giginhawa pa. A lot of people are saying that the big question right now is sapat na ba ang sinabi ng Pangulo sa flood control scandal para ma-satisfy yung hunger ng mga tao para sa accountability? Kasi yes, binanggit at least pahaging si Speaker Romualdez at si Saldico ay may kaso. Pero sila lang ba sa Kongreso? Kasi remember,
Yung mahiya naman kayo statement exactly a year ago was in large part directed at congressmen. Yes, congressman, correct. Yun nga, pero ako nakita ko dito, Bok, parang talagang alam ng Pangulo na yun yung hinihintay talaga ng tao kasi 'di ba usually ang punchline nasa Dulo. hulihan Ito Oo. umpisa talagang doon siya yun talaga yung unang topic niya. And Bok, mag-segue lang ako ng konti alam mo, more than half ng senators ang wala kanina sa Batasang ba? Pabansa. Well, 10 na kasi. I understand yung minority. Oo, 10 na part. kasi agad yung minority. May 3 kang taga-mayorya na hindi dumating. Senator Ping Lacson, wala pang dahilan. Nagtatanong kami kung bakit. Senator Bam Aquino. And then Senator Tito Soto is masama ang pakiramdam. Sabi niya nung time na nag-message kami sa kanya, nag-i-inject nag-IV daw sa kanya ng gamot para makapasok siya bukas. Pero yun nga, parang first time, Boka, na ganun karaming senators ang wala. Well, I guess specifically because ang laki rin talaga ng minority bloc. And usually, your attendance in the President's zone is a statement in itself. Yes, oo. So you would often try to avoid making an unwitting statement. Kasi it might be misinterpreted. At ito, umaga pa lang sa pagbubukas ng session, Bok, nagsabi na yung ilan sa mga taga-minorya na talagang hindi nga sila pupunta at malinaw yung dahilan ng iba, kagaya ni Senator Alan Cayet, ni Senator yung kapatid, Senator Amy Marcos, na masama ang loob sa administrasyon. Tapos meron pa silang yung mga nakaitim sila nung opening ng session. At sabi ni Senator Alan Cayetano, part daw yun ng kanyang pagprotesta sa administrasyon. Kasi nga raw pag nagsasalita, pinapaaresto at kinakasuhan. At may sinasabi pa siyang undeclared martial law. So mukhang tumira na sila bago yung mismong SONA. Humirit na. The other question, of course, is bakit wala si dating Speaker Martin Romualdez? Yes, oo Did nga. did he have an inkling idea, or yeah. an idea that he was going to be at least indirectly referred to? Hindi ba safe isipin yun? Kaya, ang hirap Difficult naman to say ko. when- Ang hirap naman kasi kung andun ka rin, di ba? I mean, hindi ko, nagulat ako na, wow, ganun kalakas yung umpisa nung Usually kasi di ba parang diesel yan, painit. Umpisa agad On the other hand, what exactly did the President say about the former Speaker? Nothing naman eh. Hindi nga napangalanan ni former speaker nga Yeah, lang. but even then, At alam naman natin. anong wording niya? Patong na kaso Kaso. ang kinakaharap Correct. ng dating Speaker. Oo. Remember, it is now only at the stage of preliminary investigation. That is actually, pasisimulan pa lang ang preliminary investigation. Parang fiscal pa lang. So, ibig bang sabihin ay parang may basbas niya, nabilisan nyo na at kasuhan nyo na? Well, that's for them to figure that out. Correct. But as far as the legal process is concerned, parang nasa fiscal pa lang yan eh. Malayo-layo pa. Malayo pa yan. And siguro bago lang tayo pumunta sa hihimayin din natin in the next items. Pero dun sa speech na medyo marami-rami din, Bok, na malapit sa sikmura. Yung kanyang nabanggit ngayon. And I think yun yung mga next items natin. Yes. Say, go ahead. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.